Hello guys, ngayon pag-aaralan natin on how to locate the centroid of a section. So kapag yung section natin is symmetrical, madali lang natin malolocate, 'di ba, yung yung centroid niya. Halimbawa, meron tayo ditong rectangle. So 'di ba, itong rectangle, yung axis of symmetry niya with respect sa y-axis andito, 'di ba, pag sinabi nating symmetry or symmetrical, dapat kung ano yung makikita mo dun sa kaliwa, yun din yung meron sa kanan. Parang mirror lang siya. And then with respect naman sa yung axis of symmetry niya along the horizontal axis, which is the x-axis, ito naman siya. Located siya dun sa kalahati ng height and then kalahati ng base. So yung point of intersection ng dalawang axis of symmetry, yun yung centroid niya. Without solving or computation, na nalolocate na natin yung centroid ng isang section. Pero how about naman kung irregular, medyo mahirap kung kapag nag-visual analysis lang tayo, medyo mahirap i-locate kasi halimbawa dito sa figure nating to, 'di ba, mahirap i-locate kung asan yung axis of symmetry. Kasi halimbawa dito, kalahati nung height nung vertical rectangle natin. 'Di ba hindi naman siya symmetrical along sa axis na 'to dahil 'di ba ito mayroon ka makikitang pa-L dito na area, and then pagdating sa taas straight lang na rectangle, vertical rectangle lang, wala siyang yung pahiga. So dito medyo mahirap i-locate yung centroid niya. So, ang gagawin na natin dito, i-apply na natin yung concept ng Varignon's theorem. So, kung maaalala ninyo dun sa statics nyo, na pag-aralan ninyo dun yung pag-locate ng centroid. So, ano nga ba yung concept ng sa Varignon's theorem? So, we have yung total area and then multiplied by the centroid niya with respect to x-axis is equivalent daw sa component, 'di ba, yung mga hinati-hati nating area. So area 1 multiplied by its centroid, and then yung kino-consider nating second area multiplied by its own centroid, and so on, kung ilang area yung meron tayo dun sa kabuuan. So dito, halimbawa, i-consider natin to. This is uh, an angle bar, section ng angle bar. So dito, pwede natin siyang hatiin sa dalawang component, which is, halimbawa dito, ito, consider ko yung hatian na ganito. Hahatiin ko siya dito sa ito. So, itong pahigang to, ito yung magiging area 1 natin. So, yun yung pahigang triangle. So, i-drawing ko na lang din dito. Area 1. Yung pahigang triangle, rectangle. So, we have 75 by 10 mm. So, yung magiging area 2 naman natin, we have the vertical rectangle, wherein yung thickness niya rin is 10 mm, and then yung magiging height niya, originally siya ay 125, pero magsisimula na lang tayo dito sa taas na to. Therefore, 125 minus 10 mm. Yung thickness dito sa baba? Binawas na natin to. Therefore, we have 115 mm na lang dito. So, kung kukumputin natin, 75 times 10
yung area 1 natin is we have 750, and then for area 2 is 1,150 mm squared. So, solve natin. Halimbawa, andito yung i-predict natin. Kunyari, ito i-assume natin na ito yung magiging centroid natin. So, asan yung magiging reference natin? Mahalaga na kung saan, magsaset tayo ng reference kung saan manggagaling yung mga sukat natin. Ano? So, let's say, nagsimula ako dito sa base natin, sa may x-axis. Ito yung magiging y-bar natin. And then, simula naman dito sa leftmost part, papunta doon. Ito naman yung i-consider nating sukat ng x-bar. So, ito na yung magiging location ng centroid natin. So, try natin i-compute. Therefore, we have the area total. So, ang magiging area total, syempre, area 1 plus area 2. That is 1,900. 750 plus 1,150. So, i-follow lang natin yung nilagay ko sa taas na formula. Ano? Therefore, we have area total na 19, and then multiplied by the x bar, and that is equal to area 1, 750. So, dito, asan ba yung centroid nung area 1 natin? So, kung i-consider natin to, yung magiging location ng ano natin, x bar is 75 over 2, ano, 'di ba? Kasi kalahati. So, we have 75 over 2 plus, ano naman yung area 2? We have, ang area 2 natin is 1,150 multiplied by, yung location naman niya, nung x bar niya, is kalahati ng 10, diba? Therefore, we have 5. Or, sige, sulat ko na lang, 10 over 2. That is equal to, so 750 multiplied by 75 over 2 plus 1,150 multiplied by 5, that is equal to 300. Wait lang, hindi ko pala i-equal, kundi i-solve ko na, no? Solve for x na natin. Solve for x, direct ko na sa calculate. So, solving for x bar, we have 33875 divide 19. That is equal to 17.83 mm. So, yun yung value nung x bar natin. So, how about naman kay y bar? So, 19 again, then y bar, that is equal to 750 multiplied by, ano naman yung magiging value ng y bar nung area 1? Diba ang location ng centroid niya is andito, diba? Yan yung centroid nung ano natin. So, kung mapapansin nyo, ang magiging sukat niya is ito, yung magiging y1 natin. This is y1. So, therefore, that is equal to 10 over 2. 10 divided by 2 lang. Plus, yung area 2 natin na 1,150, ilan naman yung ano niya? Area. Yung centroid.
So, di ba ito yung kunwari yung centroid niya dito? So, ang mangyayari, kalahati lang din nung total height na kinoconsider natin ng area 2. That is equal to 1,115 over 2 plus, may plus pa tayo dito, ano, kasi ang basehan natin, ang reference natin itong pinakababa, that is 10. So, therefore, we have 115 over 2 plus 10. Therefore, we have y bar equal to 750 times 5 plus 1150 over 2, 10 equals 19. Therefore, we have 42.83. So, nakuha na natin yung values. Ito na yung final answer. Ano? Yung location ng centroid niya. So, ganun lang naman. Pwedeng mag-iba yung value niya. Depende kung saan kayo nag-reference. Halimbawa, sa taas kayo nag-reference. Ano? Ganun lang naman siya. So, that's all muna. So, for the next video, how to, solve for the moment of inertia.